Mahigit sa 500 taon na ang nakakalipas nang pasimulan ng isang German monk na si Martin Luther ang isang protestang lumaganap sa buong daigdig. Nakasalig noon ang Europe sa pangangasiwa ng Roman Catholic Church na animoy isang imperyo kaysa isang simbahan. Nakakapagluklok at nakakapag-alis kasi ito ng mga hari at napapanatili sa dilim ng mga maling paniniwala ang mga mamamayan. Marami nang nabago sa kasalukuyang panahon, pero may mga pagkakatulad din ang panahon ni Luther sa panahon natin ngayon. Katulad na ngayon, may kanya-kanyang pananaw ang mga tao noon tungkol sa Bible kahit hindi naman nagbabasa nito ang marami sa kanila. Sa halip ay umaasa na lang sa mga influential figures tungkol sa kung ano ang mga dapat at hindi dapat paniwalaan. Pero isa si Luther sa mga kakaunting tao na talagang nagbabasa ng Bible. Nalaman niya ang isang katotohanang nakapagpayanig sa kanyang mundo. Bagamat si Luther ay isang monk, galit siya sa Diyos ng Biblia. Pero nang pag-aralan niya ito, naintindihan niya ang mga bagay-bagay sa paligid. Naintindihan niya ang Diyos. Naging malinaw sa kanya ang kahalagahan ni Jesus. Natuklasan niya ang sagot sa pinakamalalim niyang tanong. Paano mapagtatagumpayan ng kasamaan? Paano niyang mapagtatagumpayan partikular ang kanyang sariling kasamaan, ang kanyang sariling kasalanan? Nadiskubre ni Luther na hindi niya kayang solusyonan ang kanyang sariling problema. Kailangan niyang umasa sa ganap na pagliligtas ni Kristo lamang. Natuklasan ni Luther ang isang pangunahing katotohanan, binago nito ang kanyang buhay, binago nito ang mundo. Ang Protestant Reformation ay tungkol sa dalawang bagay. Ito ay tungkol sa kung sino ang dapat magsabi ng kung ano ang totoo at kung paanong itutugma ang kasarinlan ng tao sa kung sino ang Diyos. Kinikilala nito ang salita ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa mundo. Kinikilala rin nito na ang perpektong buhay at kamatayan ni Jesus ang tanging tugon laban sa kasamaan at bukod tanging batayan ng mga makasalanan upang makaharap sa banal na Diyos. Ang Protestant Reformation ay kwento ng pagbabago. Pagbabago mula sa galit tungo sa pag-ibig, mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging malaya, mula sa bulag na pananampalataya tungo sa pagkatuklas sa mga katotohanang matatagpuan kay Jesus. Ipagpatuloy natin ang paglinang ng mga pagbabagong ito sa bagong henerasyon. Sa isang panahong kakaunti lamang ang nagbabasa ng Bible at nangingibabaw ang kalituhan sa mga churches, tulungan natin ang isa't isa kung ano ang dapat paniwalaan, bakit ito dapat paniwalaan, paano ito ipamuhay at kung paano ito ibahagi sa iba. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, a Blessed Church. Happy Reformation Day. Today is a special Lord's Day dahil po nataon sa araw po na ito ang tinatawag nating Reformation Day na may kinalaman po doon sa maikling video na napanood natin po kanina. Sa pagkakataong ito, buksan niyo po yung inyong mga Biblia. Magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa Colossians and there's what we call the 5 pillars of Reformation. This year, pinili po natin na tumutok po sa isang haligi ng Reformation, yung tinatawag nating Solus Christus or Solo Christo. So, let's open our Bibles to Colossians chapter 1, verses 15 to 19. Colossians 1, 15 to 19, o mga taga-Kolosas, 1:15 hanggang 19. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak at sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay pagkasundo sa Kanya. Nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak
na inialay sa krus. Magpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa kanya sa panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Ito po'y espesyal na pagkakataon para aming alalahanin kung paano mo po kami iniligtas, hindi lamang aming mga kaluluwa na inilayo mo, Panginoon, sa kamandag ng parusang walang hanggan dulot ng aming mga kasalanan. Bukod pa rito, Panginoon, niligtas mo rin kami sa mga pagkabulag, sa mga posibleng kaignorantehan, Panginoon, at pagtatakip ng mata sa amin ng kaaway. Salamat, Panginoon, dahil on this day, ito po'y 504 years of Reformation kung saan nabawi mo, Panginoon, ang mga katotohanan na inilayo sa iyong iglesia. Thank you for the 5 solas. Salamat, Panginoon, dahil kami ay naibalik, Lord God, sa kahalagahan ng iyong salita. At naibalik, Panginoon, kung sino ang bida sa iglesia. Hindi ang kung sino man, kundi walang iba, kundi ang aming tanging Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. And we celebrate that, Lord God, today. We do not celebrate Halloween, Lord God, because we know it was invented by Satan to steal the spotlight from you, from your good work, Lord God, in history. Kaya sa pagkakataong ito, Lord God, sa aming mga pag-aaral, kami po, Panginoon, ay inyong gabayan at matanghal ang pangalan ni Kristo lamang, Panginoon, sa aming mga pag-uusap. At sa aming mga pag-uusap, habang tinatanghal namin si Kristo, pag umapawin niyo po ang kaligayahan ng inyong mga anak, Lord, as we behold your beauty, as we behold the wonderful truths, Lord, that you have revealed in your word. Panginoon, dalangin ko ang bawat isang kasama ko ngayon dito sa A Blessed Church, Lord God, na nananambahan sa iyo, Panginoon. Gayon na rin ang bawat isang miyembro, bawat isang pamilya, Panginoon, na nasa kanilang mga tahanan. I pray that you bless them with your presence today, that you bless them with your word today. Captivate their hearts, Lord God, sa katotohanan patungkol kay Kristo. Panginoon, matanghal ka, ikaw po ang pinaka-kataas-taasan at wala na pong ibang hihigit sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, mga kapatid, salamat po sa inyong patience, sa inyong pananatili. Wala pong makakahadlang, nagkaroon man po tayo ng technical difficulty, which is basically normal sa mga online event katulad nito. Pero salamat at naririto ka, bumalik ka, no? Kung meron po kayo mga kapatid natin sa pananampalataya na hindi pa nakakabalik, no? Kindly share this link para po makasama din natin sila sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. This is a message coming from the Word of God that we cannot afford to miss. So ito po ay napakahalagang bagay. Okay? Sa araw po na ito, sisimulan po natin ang mga unang atake ni Pablo patungkol doon sa mga usap-usapan, sa mga kumakalat na turo sa Colossae na tumataliwas sa katotohanan na si Jesus ay Diyos. Okay? Tapos na po tayo sa introduction ng kanyang letter. We spent 3 Sundays extracting wonderful truths from his introduction. Ngayon po, we are moving forward doon sa katawan ng kanyang liham. We are moving forward to the body of this letter to the Colossians. Sisimulan po natin yung pinaka malalang issue na kumakalat po nung panahon ni Pablo, particularly dito po sa bayan ng Colossae. Itong mga false teachers po sa paligid, kino-question po nila ang pagka-Diyos ni Kristo. Hindi po sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. At hindi sila naniniwala na si Kristo ang pundasyon ng espiritualidad, na siya ang standard ng goodness. So maliit po ang tingin nila kay Jesus. Hindi po gaya ng pagtatangi natin kay Kristo sa A Blessed Church. Ito pong mga kapitbahay ng Colossian Church ay may maliit na pananaw patungkol sa kung sino si Kristo at kung ano ang role niya sa buhay ng mga Kristiyano. So they were challenging the very nature of Christ as God. So walang problema sa kanila that Jesus Christ existed in history, kasi syempre, kapanahunan nila yon, malamang nakita nila ng personal si Jesus at nabalitaan nila kung anong ginawa ni Kristo, but they found it a problem to believe that He is God. So, dinedenay nila, tinatanggi nila na si Jesus ay Diyos. Kaya po sa talata natin ngayon, nakababasa lang kanina,
ang pinag-uusapan po dito ay yung pagtalakay ni Pablo. Ito po yung kanyang mga counter-argument. Ito po ay kanyang pakikipaglaban sa katotohanan ng Biblia patungkol kay Kristo. And this is in favor of the biblical view of the deity of Christ. Pag sinabing deity, yung pagka-Diyos ni Kristo. And this is still a continuation of our sermon series entitled Christ Alone, a study of the Colossians. We are already on part 5. Okay? And this particular sermon, centered on verses 15 to 19, is entitled The Supremacy of Christ. Pag sinabi po nating supremacy, ang ibig po sabihin nun, pangingibabaw, no? Pananaig ni Kristo. Si Kristo bilang kataas-taas ng Diyos. Okay? So, diretso na po natin kaagad ang usapin sa unang mga punto ni Pablo. Okay? Christ in relation to the Godhead. Yan po muna ang ating pag-usapan. Sino si Kristo in the Godhead? Sino siya doon sa tinatawag nating triune God? No? Tayong mga Kristiyano, we believe in the triunity of God. We call that Trinity. We believe that we have one God. The Bible teaches one God, one being, no? And that one being is shared by three distinct persons. We have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Si Jesus po, He is the second person of the Godhead. No? Sabi po rito sa verse 15, sa unang bahagi, Jesus Christ, okay, He is the image of the invisible God. He is the image of the invisible God. The word for image here is eikon. Yan po ang salitang Griego na ginamit, which means a mirror-like representation. Kapag ikaw humarap sa salamin, meron kang makikitang eksaktong itsura ng iyong sarili. Hindi pa? Hindi po ba? So yun po ang ibig sabihin ng eikon. Although it does not just refer to a mere resemblance. So ang pinag-uusapan po rito, nang binanggit dito na si Kristo ay ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, hindi lang po resemblance, hindi lang po pagkakamukha ang pinag-uusapan dito. In fact po, the word eikon implies that it does not just resemble its source, but actually came out of it or drawn for it. Okay? Yung kanyang pagkakatulad, no? Yung kanyang koneksyon, maigting na koneksyon sa Diyos. So hindi lang po siya anino, okay? Kundi isang direktang replikasyon. He is a direct replication. Okay? At maliwanag po ang tinuturo ng Biblia patungkol sa katotohanan nito. Kasi po, ang sabi po ng Bible sa atin, God is spirit and He is invisible. Ang Diyos po ay espiritu. Okay? At siya po ay hindi nakikita. So we have that clear concept of who God is. He is invisible. Okay? In fact, sa John 1:18, ang sabi po, no one has ever seen God. The only God who is at the Father's side, He has made Him known. Naintindihan po natin, mga kapatid? So, walang nakakita sa Diyos, pero ang Diyos na nasilayan ng daigdig ay walang iba kundi yung nasa kanang kamay. Okay? Yung nasa tabi ng Diyos Ama. And we're talking about Jesus Christ. Okay? So, nung mga pagkakataon na nais ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili, ano pong ginawa niya? Hindi po siya nagpagawa ng anito o ng monumento at sinabi, oh, ganyan ang itsura ko, o ako yan. No? Hindi po siya nagpadala ng picture sa atin. In fact, what God did is that He sent His Son. Okay? He did not choose to be represented by any inanimate objects. Kasi lahat ng yon ay inferior sa kung sino talaga siya. Walang anumang bagay sa daigdig na masisilayan natin na magpapakita ng kaeksaktuhan ng Diyos. So it has to be Christ. It has to be God. Okay? It has to be the only beloved Son of God, Jesus Christ. So when God the Father wanted the world to know Him, nang gusto niyang ipahayag ang kanyang sarili sa daigdig, ano pong ginawa niya? Pinadala niya si Jesucristo. Okay? Nagpadala siya ng aktual na Diyos, aktual na representasyon ng kanyang sarili. Kaya po, hindi katak-katak ano pong sabi ni Philip, nang siya po ay tanungin, nung tinanong niya si Kristo, na ipakita mo sa amin ng Ama. So napaka-curious ni Philip at ang gusto niyang makita kung anong itsura ng Ama.
Ano pong sabi po ni Jesus Christ? We see that in John 14:9. Ang sabi, Jesus said to him, "Have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" So, ang sabi po ni Kristo rito, so hinahanap mo ang Ama, Philip? Gano'ng katagal na ba tayong magkasama? Kung nakita mo ko, kung nakikita mo ko ngayon, nakikita mo na rin ang Ama. So ito po ang sabi mismo ni Jesus. Pero kailangan po nating maintindihan na ang tinutukoy po ni Jesus dito ay hindi physical na aspeto. Jesus Christ is not a physical representation. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na kung anong itsura ni Jesus physically, yun din ang itsura ng God the Father. Okay? Pero ang sinasabi dito ni Pablo, okay, he was not referring to the physical aspect, kundi yung spiritual aspect ng incarnation. Pag sinabing incarnation, mga kapatid, na pag-uusapan natin sa Teo Thursday, Diyos na nagkatawang tao. Okay? So, the Word became flesh. Yun pong ibig sabihin ng incarnation. Hindi po yun gatas. Okay? Pero, ang tinutukoy po dito, Jesus Christ is the exact representation, not physically, okay, but spiritually. Gustong ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili. It does not matter the material aspect of it, okay? Ang nais gawin ng Diyos ay ipakilala ang kanyang sarili kung sino siya, kung ano ang kanyang pag-uugali, kung ano ang kanyang tinatayuang mga katotohanan, kung ano ang katotohanan ayon sa kanya. At yun pong ipinamuhay ni Kristo. And that's why Jesus Christ is the perfect representative for that matter. Okay? So, sa paanong paraan po namuhay si Jesus po ay namuhay ng may perpektong kabanalan. Kaya pag inisip natin yon, kung si Jesus ay namuhay ng perpektong kabanalan, ng may perpektong kabanalan, at siya ay exact imprint o siya ay representative ng Diyos, at siya ay Diyos, ang ibig pong sabihin nun, ganun din po ang Diyos Ama. Okay? Kung nakita po natin yung humility ni Jesus Christ nung siya ay namuhay, that is also representative of who the Father is. Ibig sabihin nun, ganun din ka-humble ang Diyos Ama. Okay? So, may mga pagkakataon na si Jesus ay nagtaob ng mesa sa loob ng templo dahil merong mga gahaman na nag-o-oppress, nandadaya, no? At umaabuso sa mga mamamayan na uma-attend ng annual feast to worship God. Nagalit ng Panginoon kasi tinutubuan nila yung currency. Nagpapapalit po sila ng currency, galing sila sa malayo, and they have no choice. Yung kanilang pera na gagamitin ay lumiliit dahil po pinagsasamantalahan sila ng mga money changers. Nagalit po si Jesus, pinagkataob niya po yung table, ayaw niya po ng oppression, ayaw niya po ng pandaraya, okay? Ayaw niya ng pang-aapi. Kung yun po ay si Jesus, nakita natin ang ibig pong sabihin nun, ganun din po ang galit ng Diyos Ama pagdating sa oppression, pagdating sa injustice. Lahat ng ginawa ni Jesus ay siya ring mga bagay na gagawin ng Diyos Ama. Okay? Naintindihan po natin? Yun pong ibig sabihin dito ng representation. He is the image of the invisible God. Not physically, but on that aspect of who He is. Okay? So, when Jesus walked on earth, He showed the world who God is. Who God is. So, everything that Jesus Christ does, yung kanyang compassion, yung kanyang authority, yung kanyang pagmamahal sa mga maliliit, sa mga mahihina, okay? Sa mga fatherless, sa mga widow, sa mga mahihirap, okay? Lahat ng pinakita ni Jesus all represents God's attributes. So Jesus did whatever God the Father would have done. So yan po ang ibig sabihin ng He is the image of the invisible God. Okay? Sa John chapter 5:19, ang sabi po, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise." Okay? Nang sinabi po ni Jesus ito, ang sabi niya, "Sinasabi ko sa inyo, sinasabi kong buong katotohanan sa inyo, siguradong sigurado," yun pong implication ng truly, truly. Okay? The Son cannot do anything on His own accord. Isabihin, hindi siya gagawa ng anumang bagay, hiwalay sa gagawin ng kanyang Ama. Okay? At ito po ay hindi pahayag na siya ay mas mababa sa Ama. Okay? This is not a statement of being inferior to the Father.
Jesus Christ is equal to the Father, equal to the Holy Spirit, okay? But this is a statement not of inferiority, but a statement of perfect unity among the Godhead. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Kristo dito, hindi kung ano ako, ganun din ng Ama. Kung ano ang aking pananaw, kung ano ang aking paninindigan, at kung ano ang aking pamumuhay, ganito rin ang Ama. Okay? Yan po ang kapahayagan dito sa John 5:19. Maging yung kanyang pagpapakita ng authority, yung kanyang paggawa ng himala, at saka yung kanyang pananagumpay laban sa kamatayan, ito po ay malinaw na pagpapakita na si Jesus po ay hindi lang basta-basta representative ng Diyos, kundi Diyos sa daigdig. Naintindihan po natin mga kapatid. So that's the first counter-argument na sinabi ni Pablo sa mga false teachers ng Colossae. Okay? So, it talks about the relation of Christ in the Godhead. So as far as that Godhead is, as far as Christ is concerned, no? Yan po ang kanyang siya po ay eksaktong imahe. Not just a representation, but the actual God sent to earth. Okay mga kapatid, I'm hoping po na yan po ay nagkaroon ng linaw. Mahirap lang po talagang intindihin somehow kasi wala po tayong ganyang konsepto. Wala po tayong konsepto ng isang Diyos, isang being na may nasa tatlong persona o na may iba't ibang tatlong persona, no? Kasi po tayo one being, one person, di po ba? At and for that reason, Jesus Christ is worthy to be worshipped. Kaya po, God is worthy to be worshipped kasi wala po siyang katulad kahit sino man sa atin. This is a heavenly concept. This is a divine concept na limitado lamang sa Panginoon. Walang pwedeng gumaya. Okay? Now, let's talk about Christ still. I'm hoping kapag si Kristo po ang pinag-uusapan, nag-e-enjoy po kayo at natututo at talaga namang nag-uumapaw po ang inyong kagalakan. Let's move forward to the next argument. Okay? Christ in relation to the universe. So napag-usapan natin kung sino si Kristo doon sa Godhead, okay? Being the second person of the Trinity. Pag-uusapan natin sino si Kristo sa daigdig. Okay? Paano dapat natin siyang kilalanin? Sabi po sa verse 15, He's the firstborn of all creation. Taas po ang kamay ng mga panganay. Okay? Yan. Maraming panganay. Masarap po bang maging panganay? Kapag ikaw nasa Jewish community, ang sarap-sarap maging panganay. You will know, you will understand why in just a moment. Okay? So let's talk about Jesus Christ being referred to as firstborn of all creation. So tinatawag po si Jesus dito sa ating talata na panganay. Okay? Panganay. So he was called the firstborn over all creation. So para maintindihan po natin ang ibig sabihin ng firstborn, hindi po ibig sabihin nito si Kristo ay nilalang o nilikha. Okay? Kasi po meron pong mga relihiyon ngayon, even mga tagapagturo na nagsasabi na si Kristo raw po ay nilikha, siyang unang nilikha. Pero si Kristo po ay hindi nilikha. Siya po ay manlilikha. Tinutukoy po siya ng Biblia bilang manlilikha. So ano yung sabihin kapag firstborn? Okay? It does not mean he was created first, no? Or he was a created being. No, he's not a created being. He's not a creature, but a creator. Okay? At yun po ang kumakalat na turo dito sa Colosas, na si Kristo ay hindi manlilikha, kundi nilikha. Siya ay nilikha lamang. He is only a created being. Okay? At ito ay nakapagpausok sa ilong ni Pablo at hindi niya mapigilan na tumugon dito sa maling katuruan na ito. Okay? So, ano pong ibig sabihin ng firstborn? Unang-una, establish na muna natin para malinaw po. Pag sinabing firstborn or panganay, this does not imply na si Jesus ay nilikha ng Diyos una sa lahat. No. Hindi rin ito ini-imply na si Jesus ay isang nilikha. No. We have to establish that very clearly. Okay? The use of firstborn is not always in reference to an order of existence. Kapag ang pinag-uusapan po ay panganay, kapag Diyos ang pinantukulan ng pagiging panganay, especially Jesus Christ, hindi po tinutukoy dito yung order of existence na
Kaya ako panganay kasi ako unang lumabas. No? Kahit po kambal, merong panganay sa kanila, no? Kasi merong nauna. Hindi pwedeng sabay, di po ba? Pero hindi po yun ang konsepto na umiikot dito sa sinasabi ni Pablo. In fact, the word is protuo. Okay? The Greek word is protuo, which means firsts. But not first in order, but first among others. And in this case, Bible scholars agree, pag sinabing first, una sa lahat, siya po ang kauna-unahan na nakaranas po ng tinatawag nating glorification. So when Jesus Christ resurrected in glory, okay, and the Father is pleased, di ba? Doon sa mga pagkakataon na yon, He experienced that glorification. Ang sinasabi po dito ng protuo, o being a firstborn, is that among all the others who will be glorified next to Him, He is the first. Yun pong ibig sabihin yan. Okay? Hindi po ba kayo natutuwa mga kapatid, na bagamat tayo po, ang pattern natin ay si Kristo, nakikita natin, kaakibat po ng ating pagsunod kay Kristo ay yung mga pagdurusa, no? Yung mga persecution, yung mga hatred na ating nararanasan mula sa ibang tao, all of that Jesus Christ has experienced, mga kapatid. Hindi po ba? So, pero ang kagandahan dito, ang sabi po rin sa atin ng Bible, if you have suffered with Christ, then you will also be glorified with Him. Ibig sabihin, hindi po nagtatapos sa ating pagdurusa bilang mga anak ng Diyos ang usapan. Kung paanong si Jesus ay nagdusa, namatay, at nakatanggap ng kalwalhatian, okay? Mula sa Ama, no? Gayon din naman po tayo. We will also be glorified in Him. Yan po ang ibig sabihin ng protuo. Siya lang po ang nauna when it comes to that aspect. Meaning, He is the chief example of. Siya po ang pinakapangunahing halimbawa ng bagay na ito. Pag sinabi po nating protuo, dito rin po nanggaling yung salitang prototype. Okay? So, again, it does not imply that Christ is created, ha? Pero it strongly points to the truth that Jesus Christ is the pattern for all Christians. Okay? Tayo po ay inuhubog ayon sa wangis ni Kristo. Okay? Ang pangarap ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay maging kawangis katulad ng kanyang anak. Hindi pa yon, we are still on the road of getting there, but it will be because the Lord will not fail on His intent. Okay? Now, sa Old Testament po, at saka sa mindset po ng mga Kristiyano doon sa mga naunang siglo, first century Christian Jews, actually kahit hindi Christian but Jews, kapag ikaw panganay, you have a position, a title, or a privilege. Okay? And authority pagdating po sa mga mana at pagdating po sa mga pagpapala. Ito po yung nabanggit ko kanina, kapag ikaw panganay at Hudyo, naku, ikatutuwa mo talaga yung iyong pagiging Hudyo. Kasi kapag firstborn ka sa isang Jewish family, you get the double portion of the inheritance. Yung kayamanan na nakukuha mo bilang panganay, ipapamana sa iyo ay hindi ka pantay ng mga mas nakababatang kapatid mo. Okay? Kaya pag inisip po natin bakit kaya galit na galit si Lord nung ibinenta ni Esau yung kanyang birthright kay Jacob? Hindi po ba? Now we have the answer here. Kasi po binigyan po ng napakagandang pribilehiyo ang mga panganay. Kung ikaw panganay, this should mean something to you. Hindi para maging bully, maging siga-siga sa mga kapatid mo, ha? Kasi hindi lang po inheritance at blessing ang pinag-uusapan kapag ikaw ay panganay. Okay? As far as the Jewish mindset is concerned, it also includes the responsibility. Okay? A great responsibility. Kaya double portion ang sayo ng mga kayamanan kasi kapag nawala yung tatay mo, kapag nawala yung head ng family, and you are the firstborn, okay? You have enough resources to spare, to protect, and sustain your siblings. Kasi kapag namatay ang tatay mo, ikaw ang mangangalaga sa nanay mo. Yung role ng tatay mo ng pangangalaga sa buong pamilya, it becomes yours. Okay? At yung role ng tatay sa pangangalaga, pagproprotekta dun sa mga batang kapatid mo, dahil wala na ang tatay mo, nasa sayo na rin. So it's just good. No, it's just logical na makuha mo yung double portion. So you would have enough resources to use
para pangalagaan ang iyong pamilya. Naintindihan natin, you become that. So, hindi ito para mas lamang ka sa iba. Nakikita natin yung beauty, no? Ng pagiging ng bagay na ito. So that's the importance of being firstborn in the Jewish community. Okay? At bakit po ganun ang konsepto ng mga Hudyo? Kasi po, ang mga panganay, sila po ay tinitingnan bilang larawan ng lakas. They are a symbol of strength and vitality. Kasi po sa isipan ng Jewish community, ang panganay po ang unang nagbukas ng sinapupunan. Okay? So that's the usual mindset. That's why you are the symbol of strength within your family. You are the first to come out. Okay? Kaya kapag panganay ka, 'di ba? Inaasahan na ikaw ay may tatag, no? Hindi ikaw yung lalamya-lamya sa pamilya. Kasi second to the leadership, no, of your father or kung wala namang father, mother, you are in charge of that role. Ito po ba'y bago sa inyo, mga kapatid? So, siguro nagtataka kayo, bakit ganoon? Parang unfair. Unfair sa Jewish double portion yung panganay. Unfair 'yon kung ang pinag-uusapan inheritance at blessing lang. But no, pati responsibilidad ay doble kapag ikaw ay panganay. So, ganun po isinet up ng Panginoon. In fact, this is a law instituted by God Himself. Ito po ay itinuro ng Diyos sa Kanyang salita. Okay? So, dahil nga po, ang firstborn ay symbol ng strength and vitality, the son becomes the primary heir of the family. Siya po ang pinakapangunahing tagapagmana ng kung anuman meron ang pamilyang iyon. So, the first birthright involved a double portion of the household estate. Okay, doble ng estado o ng kayamanan ng pamilya ang mapupunta sa kanya. Pati yung liderato sa pamilya ay napupunta rin sa kanya. Okay? So, sa Exodus chapter 4:22, tinawag po ng Diyos ang Israel na firstborn. Sa palagay niyo po, bakit po kaya? Okay? Tinawag niya po sa Exodus 4:22 ang Israel bilang kanyang panganay. Okay? Pero nung mga panahon na binanggit po tinawag pong panganay ang Israel, hindi pa po sila bansa. They're not even a nation yet that time. Pero they are firstborn in a sense that God has chosen them as His own people. Ibig sabihin, ikaw na modernong Kristiyano sa ating kapanahunan, you are part of God's chosen people. But you are not the first to receive that. Ang kauna-unahan pong nakatanggap ng pribilehiyo, okay, ay walang iba po kundi ang mga Israelites. Okay? Sa kanila po, sila po ang piniling bayan para pagsilangan ni Jesus, at sa kanila po unang pinagkatiwala ang mabuting balita ng kaligtasan, at sa pamamagitan din po nila na ikalat po ang balita ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang bansa hanggang sa tayo po ay naabot. At patuloy na inaabot natin yung ating mga bansang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So ganun po. So the Lord intends to save the nations, and it started with the Israel. And for that reason they are called firstborn. Okay? Bukod pa po doon, si David po, si King David is the youngest among his brothers. Siya po ang pinakabata sa kanilang mga magkakapatid. Pero tinawag po siya na firstborn sa Psalm 89:27. Okay? So bakit po ganon? Bakit po ganon? Kasi po makita po natin yung kanyang kingship, and we have that Davidic covenant na tinatawag natin, kung saan yung pangako na ang kanyang trono ay mananatili sa panghabang panahon. Ito ang katuparan po nito ay walang iba kundi na kay Kristo, na magkakaroon ng panghabang panahong paghahari. Okay? At si Jesus Christ po ay nagmula sa lahi ni David. So, we call David, regardless of his status being the youngest among his brothers, he was called as the firstborn as far as God is concerned. Now, paano naman po kay Jesus? Bakit siya tinawag na firstborn? Jesus, being the firstborn of all creation, simply indicates His destined ownership of all creation. Him being the heir to all that exists. Kapag sinabi si Jesus ay panganay,
Ang ibig pong sabihin nun, nasa taglay niya po ang ganap na kapangyarihan, ganap na pag-aari sa lahat ng mayroon dito sa langit at sa lupa. Sa kanya po ipinagkatiwala, sa siya po ang nagtataglay ng ganap na kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng ito. Kaya hindi po tayo naniniwala na si Jesus ay nilikha lamang, na si Jesus ay tao lamang. Kasi ito pong tinuturo ng mga false teachers sa kapanahunan ni Pablo, particularly dito po sa land ng Colossae. Okay, ito pong ginagamit nilang pang-iinsulto o panlilito patungkol po sa pagka-Diyos ni Jesus. Kapag sinabi po ng Biblia na si Jesus ay panganay, being firstborn of all creation, it simply means He is in authority over and has the right of ownership of everything that exists. Okay? Kaya ang buhay mo ay pagmamay-ari ni Jesus. Ang kayamanan mo ay pagmamay-ari ni Jesus. Lahat ng naririto sa lupa ay pagmamay-ari ni Jesus. Siya ang tagapamahala ng lahat ng iyan. Okay? Now, Abraham Kuyper, a Dutch pastor, ang sabi niya po, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. So when we look at Jesus Christ, when we think about Jesus Christ, okay, we look at a God who can say in all confidence, in all truthfulness, no, mine, 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 mine. Okay? Titingin siya sa bundok, sabi niya, mine. Titingin siya sa karagatan, mine. Titingin siya sa iyo, sabi niya, mine. Okay? Everything belongs to Him. So yan po ang ibig sabihin ng pagiging firstborn. And that is Christ in relation to the universe. Okay? So, hindi lang firstborn of all creation ang ginagamit na katawagan kay Jesus. Okay? Second to the list would be creator of all things. Okay? So this affirms na si Jesus ay hindi nilikha. Okay? Dahil siya ay Diyos, siya ay manlilikha. Verse 16, ang sabi, for by Him, tandaan niyo po yan ha, for by Him, all things were created. All things were created through Him and for Him. Ang tinutukoy po dyan ay si Jesus sa verse 16. For by Him all things were created through Him and for Him. Pag sinabing by Him, sa pamamagitan niya, okay? Ang ibig pong sabihin nito, si Jesus po ay agent of creation. Siya po ang may kinalaman sa paglikha. He is the co-creator with the Father, co-creator with the Holy Spirit. They're all there during creation. No one is absent. Okay? So when God the Father said, sa Genesis 1:26, ang sabi po, let us make man in our image. Sa palagay po ninyo, sino ang tinutukoy niya ron dun sa salitang us? Okay? Hindi po pwedeng angels. Kasi may mga nagsasabi, hindi, si God yan, kasi isa lang ang Diyos. And they also believe, they only believe in one God, in having one person. No? Pero hindi naman yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. The scripture progressively teaches that we have one God in three distinct persons. We have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? Ngayon, hindi pwedeng ang kausap ng Diyos dito ay mga anghel. Kasi ang mga anghel po ay nilikha. Hindi po sila manlilikha. At nung sinabi ng Diyos that let us make man in our image, okay? Ang tao po, according to the Bible truth, ay hindi nilikha according to the image of angels. No. We are created in God's image. Hindi po ba yan ang sabi ng Biblia? We are not created in the image of the angels. Kaya malabo na ang kausap dito ng Diyos ay mga anghel. Guess who is talking to? Sino po? It has to be someone who is co-equal. Ang kausap ng Diyos dito ay kapantay niya na manlilikha din. Okay? Co-equal with the Father in power and capacity to create. Okay? So, John 1:3 ang sabi, all things were created by Him, and apart from Him, not one thing was created that has been created. Sa Tagalog po, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo, at walang anumang bagay ang pwedeng likhain labas
sa pamamahala ni Kristo. Okay? At dahil si Jesus po ay co-creator, marapat lamang po na siya po ay mag-exist before anything else. Okay? So, nandudoon na po siya when God the Father declared, "Let there be light." Jesus' existence did not begin with Mary, mga kapatid. Ang akala ng iba, nagsimula lang ang buhay ni Jesus nung isilang siya ni Mary. No. Nasimula po yung kanyang buhay bilang tao nang siya ay isilang. Pero po, when we talk about Jesus Christ, siya po ay naroroon na bago pa man likhain ang kahit ano pa man sa daigdig. Okay? Because He is the creator of all things. And furthermore, mga kapatid, palalimin pa po natin yung ating pag-aaral. Tingnan po natin yung sinasabi muli sa verse 16, "By Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible." Okay? Sa palagay po ninyo, ano yung tinutukoy dito na invisible things? Kasi pang sabi po dito, lahat ng nilikha sa langit, sa lupa, yung mga hindi nakikita, of course, kasama na rin sa mga hindi nakikita yung hangin, di po ba? Pero alam nating nag-exist, di po ba? Kasama rito yung mga nakikita at hindi nakikita. Okay? Pero in context, ang sabi rito, whether thrones or dominions or rulers or authorities. Okay? Kapag nakikita po natin yung pagkakagamit ng mga salita, no? Especially kapag si Pablo ang gumamit, ang sinasabi po dito ni Pablo ay walang iba po kundi yung mga authorities within the spiritual realm. Ibig sabihin po, ang tinutukoy po dito na thrones or dominions or rulers or authorities, okay, mga invisible created being, he's talking about the hierarchy of spiritual beings. So ito pong mga spiritual beings na to, meron ding mga rango-rango. Okay? Meron silang pagkakaayos in terms of status, position, and hierarchy. So, hindi human authorities ang tinutukoy ng Diyos dito. Kasi nga, visible and invisible. Hindi po ba? Okay? Both groups have hierarchies. Pag sinabing hierarchies po, di ba? Pag kayo nagpunta sa, kunyari, kayo po involved sa isang kumpanya. Di po ba? Merong CEO, tapos merong mga posisyon na sumusunod pababa, di po ba? Hierarchy po ang tawag doon. Kahit po yung pagiging panganay o yung position mo sa pamilya could be perceived as hierarchy also. Okay? Kaya minsan nag-aangas si kuya, no? Oh, mas matanda ko sa'yo. Kasi by hierarchy, parang kumbaga parang mas lamang siya when it comes to position kasi mas nauna siya, no? So, when we talk about the spiritual beings po na tinutukoy dito, in the context of thrones, dominions, rulers, or authorities yan. Ang tinutukoy po ng Panginoon dito, ni Pablo rito, is yung hierarchy ng spiritual beings. Okay? Whether the holy angels or the fallen angels. Pero kailangan pong linawin na ang Panginoon po natin, hindi po siya lumikha ng fallen angels. Okay? What's clear on the Bible is that our God created angels. Eventually, they fell because of pride, because of rebellion. Okay? Pero hindi siya lumikha ng fallen angel. Okay? So I'm hoping that's clear. At bakit po kailangan ganito ang pagkakapackage ni Paul ng kanyang sinasabi? Bakit niya po kailangan dalhin ng usapan dun sa mga invisible thrones, rulers, dominions? Why? Kasi po, tandaan po natin, doon sa mga nauna nating pag-aaral sa mga taga-Kolosas, ito pong mga taga-Kolosas na mga non-Christian sa paligid ng church, okay, ay nag-worship po sa mga anghel. So they worship the spiritual beings. They worship angels, but they will never worship Jesus. Nakikita po ninyo? So ang sinasabi po ni Pablo dito, mga kapatid, ay ang mga spiritual beings na wino-worship ninyo, ang lumikha dyan, si Jesus. Ano ba naman kayo? We-worship niyo yung mga angels. Tapos yung lumikha sa mga angels, dinedeny nyo ng worship. Ayaw nyong sambahin. Nakikita po natin? So that's the context of Paul's statement. Kung bakit niya kailangang i-package sa ganitong atake yung kanyang argumento. Okay? Now, Jesus was not only creator of things,
but also the goal of all things. All things were created through Him and for Him. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Jesus Christ is the means. Siya po ang kaparaanan para ang lahat ay malikha. At the same time, siya rin po ang layunin kung bakit ang lahat ay nilikha. Okay? Na kung ikaw kapatid ay naririto, maaaring napadaan ka lang, naimbita ka ng iyong kamag-anak, kaibigan, at iniisip mo, ano bang layunin ng buhay ko? Ano bang purpose ng buhay ko? I tell you, truthfully and lovingly kapatid, kung ang purpose ng buhay mo ay hinahanap mo sa ibang bagay, kung ang goal na sineset mo sa buhay mo ay kailangan at the age of 30, 45, dapat millionaire na ako. If that's the goal of your life, you are missing the point. Okay? You will never be happy at that goal. You will never be satisfied completely with that goal. Why? Because you are looking for that goal. Hiwalay sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang sinasabi sa atin ng Biblia, si Jesus ang naging kaparaanan para lahat ay malikha. And at the same time, okay, si Jesus din ang layunin. Si Jesus din ang dahilan kung bakit ang lahat ay nalikha. So kung ipapamuhay po natin ang buhay na ito nang hindi kino-consider, nang hindi sineseryoso na ang buhay na ito ay para kay Jesus pala, kaya pala nilikha ang karagatan para kay Jesus. Kaya pala nilikha ang kabundukan para kay Jesus. Ang kalangitan para kay Jesus. Ang lahat ay para kay Jesus. Ako para kay Jesus. Ikaw para kay Jesus. Ang pamilya mo para kay Jesus. Huh? And here you are, looking for motivation in life. Nakahanap ka ng mga motivational speaker. What's the goal of life? The goal of life is to be happy. No? Well, yes, to be happy. To be happy in Christ. No? Hindi mo pwedeng ihiwalay si Kristo sa layunin ng iyong buhay. I hope you give that a serious consideration, kapatid. And everything therefore is to point to Jesus. Lahat po ng ginagawa natin dapat maturo kay Kristo. Yung ating mga gamit, how do we maximize this for the glory of Christ? Yung ating mga buhay, how do we maximize this life for the glory of Christ? Why? Because that's the purpose why everything is created. It is through Him and for Him. Okay? So mga kapatid, He is definitely the reason why you live. And He is not only the firstborn of all things, not only the creator of all things, ang tinatawag din po kay Kristo, makikita natin sa verse 17, He is the sustainer of all things. Pag sinabi pong sustainer, siya po ang dahilan kung bakit ang mga tala ay hindi nahuhulog. Can you imagine that? Malaglagan ka ng bituin, di ba ba? Can you imagine the sun falling from its place? Okay? Can you imagine the creation crumbling? No? Can you imagine the earth rolling? So, ang dahilan po kung bakit nasa sistema ang lahat ng bagay is because Jesus Christ sustains all things. And that's what we see in verse 17. Ang sabi po, and He is before all things, and in Him all things hold together. Siya po ang nagpapanatili ng kaayusan sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Hebrews 1:3, ang sabi po, and He upholds the universe by the word of His power. Pinapanatili niya ang daigdig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. So Jesus is the one that keeps things together under His rule. Okay? Kaya kay Kristo po, makakaasa tayo, makakatiyak po tayo that everything is in place. Kasi po, ang in control po sa lahat sa daigdig at sa buong kalangitan ay walang iba po kundi si Jesucristo. Okay? Kapag po dumating ang pagkakataon, syempre hindi naman darating ang pagkakataon, but hypothetically, kapag ang kamay ng Diyos ay nalingat sa daigdig, everything will crumble. Everything will be chaotic, mga kapatid. Naintindihan po natin? So, imagine po ninyo kung ang daigdig po, kaya hindi tayo naghihilo at hindi po tayo pumapanaw ng biglaan, natitiis po natin ang pag-inog ng mundo. Kasi po ang mundo ay umiikot po ng tamang-tama, eksaktong-eksakto sa nararapat. So isipin po ninyo, one time nalingat si Jesus Christ. Okay? Of course, hindi yun mangyayari
Pero halimbawang si Jesus ay malingat sandali, alam niyo po mangyayari? Can you imagine the world spinning? Okay? At nandoon tayo sa loob, syempre, di ba? So, mas matindi pa po yun sa Ferris wheel at sa kahit anumang roller coaster. Hindi po ba? So, kung ang mundo po ay iikot 50 times faster, kung ang daigdig po, halimbawa po, ay lalapit sa buwan, okay? O lalapit sa araw, can you imagine what could happen, mga kapatid? Magkakaroon po ito ng disastrous effect. Pinsala po ang aabutin natin. Okay? In wisdom, Jesus holds things as is and has not removed His hands from us. Pinapanatili niya ang ating buhay, ang ating daigdig na umiinog sa kung paano lamang ang nararapat. Okay. Salamat. So the heir and creator of our world hold it safely in His hands. Jesus keeps His creation in its place. Pero may mga pagkakataon sa kabila ng katotohanan na ito, kapatid, anong sinasabi natin sa Panginoon? Okay? Pinagdududahan natin yung kakayahan na i-sustain ang ating buhay. Nawalan tayo ng trabaho and sometimes we ask the Lord, Lord, parang nalingat ka yata. Ba't ako nawalan ng trabaho, Panginoon? Panginoon, bakit nangyari itong isang bagay na hindi ko inaasahan? Panginoon, bakit nagkakaganito ang buhay ko sa pamilya? Bakit nagkakarambola ang aming finances? Bakit kami nagkakaroon ng ganitong mga pagdurusa, Panginoon? Panginoon, bakit may pandemic, Lord God? Nalingat ka ba? Naintindihan po natin. Sometimes we question the credibility of Christ to sustain the universe. And to sustain our own life, kapag nakaranas po tayo ng mga pagdurusa, mga kapatid, yung confidence natin ay umaalog. Okay? Pero tandaan po natin, maging yung mga pandemya na nararanasan po natin, maging ang mga krisis na kinakaharap po natin sa ating mga problema, sa ating mga buhay, maging ang mga problema, pagdurusa, lahat ng ito, mga kapatid, is within the control of our sovereign Lord, Jesus Christ. Tandaan natin yan, mga kapatid. So maaaring itong umaga nakaranas ka ng masakit sa iyong katawan, and then eventually you will hear na meron ka palang sakit na kailangan ng gamutan, di ba? Ang kasunod na mangyayari, papasukin ka ng takot, But be comforted in this truth, mga kapatid. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, karamdaman man, kalusugan, kahirapan man, kasaganaan, hindi nalilingat ang Panginoon sa ating buhay. Okay? He is still in control, even in the midst of our sufferings, mga kapatid. So, dapat yan po ay magbigay ng comfort sa atin. We are never abandoned. Okay? Sabi po sa Ephesians 1:11, He works all things according to the counsel of His will. Okay? Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kaganapan na kanyang pinahihintulutang maganap ay hindi po nakalingat sa kanyang karunungan. Kung naniniwala po tayo na si Jesus ay nagtataglay ng ganap na kaalaman, ganap na karunungan sa ating buhay, then meron po tayong sapat na dahilan para magtiwala sa Kanya ng buong buo. Alam niyo po yung napakagandang kanta ng Sunday Schoolers? Yung siguro isang bagay ito na magandang ituro, isang kanta na magandang ituro sa inyong mga anak, na habang maliit pa lang sila, tinuturuan nyo na sila na Jesus Christ got the whole world in His hands. No? He's got the whole world in His hands. Kaya kapag dumating ang pagkakataon, yung anak mo galing school nanlulumo, at hindi alam ang gagawin, natatakot sa mga bagay-bagay, ipakilala mo si Jesus bilang sustainer ng lahat ng bagay, even in their own personal life. Lahat ng kanyang ginagawa is purposeful. Okay? He does everything according to the counsel of His will. Okay? So, lahat ng kaganapan na nangyayari sa ating buhay po ay may layunin. We are never abandoned. The Lord has purpose even in this pandemic. Kaya po, patuloy po ang ating kumpiyansa at pananalig sa Panginoon. Okay? Mga kapatid, we are done talking about Christ in relation to the Godhead and in relation to the universe that He created.
Now let's talk about Christ. Let's zoom in doon sa mas intimate, mas personal na usapin, no? Sino si Kristo? Kaugnay ng kanyang iglesia. Christ in relation to His church. Okay? Verse 18, ang sabi, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Okay? So, kapag si Pablo po, ang tinutukoy, ang pinag-uusap, ang kinapapalooban po ng usapin ay iglesia. Okay? Kapag church po ang pinag-uusapan, whether universally or locally, kasi meron pong universal church, okay? At meron pong local church. A blessed church is a local church. We are part of a bigger body. We're part of that universal church of Christ. Okay? Now, kapag po si Pablo, ang topic niya ay church, ang isa sa mga paborito niyang paglalarawan ay katawan. Okay? Sa 1 Corinthians 12:12, ang sabi niya po, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Sabi niya, kahit marami tayong parts, isang katawan lang to. No? So ano pa, Ephesians 3:6, ang sabi po ni Paul, there is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One body, one spirit, one hope. Okay? So, ito po'y paglalarawan sa iglesia na itinatag ni Kristo. Romans 12:5. So we, though many, kahit daw po marami tayo, tayo ay isang katawan. We are one body in Christ. And individually, members of one another. Okay? At ang sabi niya po sa talatang ating tinututukan ngayon, verse 18, sabi niya, He is the head of that body. Okay? He says that Jesus is the head of that body. Who's that body? The church. Okay? Kaya wag po tayong wag po nating iisipin na kapag nasaktan ng iglesia, hindi nasasaktan yung ulo. Di po ba may pakialam tayo sa isa't isa? Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin di ba? Naipit sa pinto yung daliri mo, di ba? Hindi mo yan sasabihin, hindi mo yan ibabaliwalain. Nasasabihin mo na, ay, hindi, daliri ko lang yan eh. Di ba? Pakialam ko dyan. May pakialam ka kasi that finger is part of your body. Okay? So, ganoon din naman, Jesus Christ is the head of this body, the church. Usually po, kapag ito po ang pinag-uusapan, church being the body of Christ, ang tingin po natin hierarchy, yung organizational hierarchy ang pinatutungkulan, merong pastor, merong elder, merong president, ganon. So, yun ang karaniwang pumapasok sa ating isipan. Okay? Yung iba naman, i-oversimplify na ang sinasabi ni Jesus Christ dito ay patungkol lang sa pagiging leader. Na ang sasabihin nila, pag sinabing Jesus Christ is the head of the body, ang ibig lang sabihin yan, siya ang leader ng church. No? While that is true, hindi lang po yun ang ibig sabihin o kahulugan ng pagiging head ni Christ over the body, over the church. Okay? Meron pong mas malaking katotohanan na umiikot sa katotohanan ito. Jesus' headship is actually more than just leadership. Hindi lang po leadership ang pinag-uusapan. Kapag sinasabi natin, according sa salita ng Diyos, na si Jesus ang ulo ng iglesia. Okay? Ito po, i-examine po natin itong katotohanan na ito. Sa ating pong physical na katawan, yan, yung mga katawan po ninyo. Okay? Lahat po ng pagkilos, lahat po ng paggalaw, okay? Kaya igagalaw po ninyo dahil merong command center. Hindi po ba? So, ang nag-uutos ay ulo, technically. So, yung pagkilos na mayroon ang ating katawan ay nakasalalay sa inuutos ng ulo. Okay? So, yung brain natin ay nagsisend ng command, no? So, maging yung ating paglago at yung ating mga kakayahan na tumugon, yung ating mga senses, yung ating mga ability na mag-isip at gumawa ng mga pagpapasya, yun po ay nakasalalay sa ulo. Bukod pa doon mga kapatid, yung ating mata, yung ating tenga, yung ating ilong, lahat po yan nasa ulo.
Hindi po ba? Pati po yung ating bibig na nakakatanggap ng pagkain at nagiging dahilan para po tayo ay mapunan ng nutrients sa ating mga katawan. Lahat po yan nasa ulo. So ano pong punto rito? The point is that the head provides the direction and growth of the body. Okay? Hindi po stand-alone ang church. Tayo po ay nakakabit sa ating ulo. At ang ulo po natin ay si Kristo. Kapag nawala ang ulo, ano po mangyayari? Okay? Kapag ikaw tinamaan ng barel sa balikat, kagaya ng mga Filipino movies na napapanood natin noon, no? Ayan na naman, pupunta naman tayo kay Dante Barona, FPJ. Sorry mga millennials ha. But the point ay, ang nadidiscover ko sa mga Filipino movies mga kapatid, correct me if I'm wrong, pero most of the Filipino movies, yung bida, hindi siya tinatamaan sa ulo. Kasi pag tinamaan sa ulo, tapos na yung pelikula. Saan tinatamaan kadalasan? Sa balikat, no? Di ba? Parang binakunahan lang, di ba? So alam mo na hindi pa tapos. Bakit? Kasi sa gilid lang eh. Okay? Sa tagiliran lang siya, di ba? Tinamaan eh. Pero kapag ikaw na-headshot, end of discussion. No? Kapag namatay ang ulo, patay na lahat. Kapag nawala ang ulo, patay lahat. Okay? So gayon din naman po, if the church loses Christ, kapag po dumating ang pagkakataon, wag naman po sanang dumating ang pagkakataon na ang pinag-uusapan na sa pulpito ay hindi na si Kristo. Wag naman po sanang dumating ang pagkakataon na ang itinatanghal na sa Blessed Church ay hindi na si Kristo. Wag naman po sanang dumating ang pagkakataon ng ating mga usapin ay hindi na patungkol kay Kristo. Kasi kapag nangyari po yon, the church is dead. Take the head out of the body, the church dies. Ganun lang po kasimple yon mga kapatid. Okay? So if members of the church will gather more for gossiping and nonsenses and no longer talks about Christ, no longer talks about His love, His glory, the church is already dead. And so we protect this church. No? Hindi po tayo basta nag-iimbita ng mga tao na ang gagawing usapin lang ay kanilang mga sarili. Na ang itatanghal lang ay ibang tao. Okay? Apararangalan lang ay kung sino-sino. No. This space is not for Pastor Kerux. This space is not for anyone else. Okay? This is for Jesus Christ. Ang pag-uusapan lang sa pulpitong ito ay si Kristo, mga kapatid, at si Kristo lamang. Kapag dumating ang pagkakataon sakali, wag naman sana. Pero kung sakasakali at worst scenario, dumating ang pagkakataon, a blessed church no longer speaks about Christ. Okay? Kapag dumating ang pagkakataon na ang pulpitong ito ay ginamit para itanghal ang isang tao. Okay? Especially now, during the campaign period po, kapag dumating ang pagkakataon na ang naitanghal dito ay mga presidentiable. I tell you as your pastor, run from this church. Run away. Fast as you can from this church. Because I tell you, when that happens, the church is already dead. As Jesus Christ holds the universe in place and sustains its existence, Jesus holds His church and sustains it with His own life, but in a more intimate way, since it is His chosen bride, His beloved. So, kung ang Diyos ay may pakialam sa pag-inog ng lahat ng sistema na bumabalot sa daigdig na ito at sa kalangitan, kung may pakialam si Kristo na isustain ang lahat ng yan, kung siya ay may malasakit sa mga kabundukan, may malasakit sa ozone layer, may malasakit sa kahit anumang umiikot na sistema sa daigdig, lalong-lalo na siyang nagmamalasakit sa kanyang iglesia. Because He calls the church His bride. Naintindihan po natin mga kapatid? So we can also say that Christ is not just the head, but Christ is also the heart. Heart is where the life-giving blood is pumped through. Okay? Hindi lang po siya ulo, siya rin po ang puso ng iglesia. Ginamit po ulit ni Pablo, sa puntong ito, napapansin niyo po ba? Ginamit na naman ni Pablo yung salitang firstborn, yung salitang panganay. And I can imagine yung mga panganay na nandiyan ngayon sa inyong mga tahanan, na sinisiko yung inyong mga kapatid, uy, panganay na naman daw, ako na naman. Okay?
So, now this time, Paul uses the same word again for Jesus Christ, firstborn. Okay? But this time, in relation to his death. Okay? Siya ay panganay pagdating sa kamatayan. Okay? Ngayon, ang tanong po, ano talagang tinutukoy dito? Yung pagiging firstborn from the dead, okay? Ang ibig po ba sabihin nito, si Jesus ang unang nag-resurrect? Ganon din po kaya yung logical explanation dito? Hindi po. Kasi ang totoo po niyan, si Kristo po, hindi po siya ang unang nag-resurrect. Kasi even in the Old Testament times, even in the past, even in moments bago po mamatay si Kristo at muling mabuhay, meron na pong mga nag-resurrect, di po ba? Okay? So, ang implication po dito, being the firstborn from the dead, ay hindi yung si Jesus ang unang nag-resurrect, kundi yung resurrection ni Jesus Christ, it is the greatest resurrection. Okay? It is the greatest resurrection because it is a resurrection to glory. It is a glorious resurrection to eternal life. Okay? At yung ating hope, yung ating pag-asa bilang mga mananampalataya ay na tayo'y muling bubuhayin sa takdang panahon ay nakabatay, nakapattern doon sa muling pagkabuhay ni Kristo. So Jesus is the life giver of the church. Okay? Abundant life now and eternal life afterwards. Kaya po, dahil po dito, sinasabi po ni Pablo that Jesus Christ is supreme. He is preeminent. Siya po'y nangingibabaw. Siya po'y kataas-taasan. Ang Greek word po, doon sa preeminence, yung protuo na pinag-aralan natin kanina, can also mean being chief or being the highest. Okay? So that is Jesus Christ in relation to his church. He's the head of the church. Okay? Now, lastly, let's talk about Christ in relation to the Father. Okay? Verse 19, particularly sa New American Standard Bible, I'd like to highlight this translation at this point. Sabi, "For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him." Okay? It was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him. It was the Father's good pleasure. Ito ay katuwaan ng Ama. Saan natutuwa ang Ama? Saan siya nagagalak? Okay? Ito po ay malaking paalala sa atin, nagpapaalala sa atin ng tinig ng Diyos Ama nang si Jesus ay binautismuhan. Do you still recall that moment? Do you still remember that passage? Si Jesus Christ po ay binaptized, na? Ano pong nangyari? A voice came from heaven. At ano pong sabi? We see that in Matthew 3:17. Ang sabi po ng boses, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Okay? Ito ang aking pinakamamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi lang basta kinalulugdan, pero lubos niyang kinalulugdan. At ito po'y inulit ng Diyos Ama during the Transfiguration. Nung nagkaroon po ng ibang anyo si Kristo, nung nagningning po ang kanyang katawan, okay? Ano pong sabi ng God the Father, Matthew 17:5? Sabi niya, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Inulit niya po yung kanyang sinabi, itong aking pinakamamahal na anak na lubos kong kinalulugdan, pero hindi po doon nagtapos. This time, it is followed with a command. Okay? Sabi niya, "Listen to Him." Can you imagine that, mga kapatid? Si Jesus ay namatay, muling nabuhay, but He resurrected in glory. So the authority belongs to Him. Okay? He defied death, no? He overcome death. He put death to death. Pinatay niya ang kamatayan sa pamamagitan po ng kanyang sariling kamatayan. And for this reason, He has full authority. Ang sabi ng Diyos Ama, makinig kayo sa Kanya. Listen to Him. And in the Father's holy pleasure, all the fullness of deity is found in Jesus Christ. Ang buong pagka-Diyos ay nananahan kay Kristo. Hindi po siya 50% God. Hindi po siya mas mababang Diyos, no? So,
the fullness of deity, the fullness of divinity resides in Christ. He is fully God. At tandaan din po natin, pag sinabi po nating fullness of deity or fullness of God dwells in Christ or found in Christ, ang ibig pong sabihin nito, lahat po ng bagay na nagpapatungkol sa pagka-Diyos, buo at ganap na pagka-Diyos ni Kristo ay nasa sa Kanya. Okay? In Him, all the fullness dwells. Remember that Jesus is the image of God. Ang sabi po sa Hebrews 1:3 sa unang bahagi, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Sa English Standard Version po, ang translation ang sabi, all the fullness of God was pleased to dwell. Kasi po yung English Standard Version natin, literal po yung pagkakatranslate. So, when we follow the logic, ang sinasabi, marapat lamang na ang buong pagka-Diyos ay manahan kay Kristo. So, hindi totoo yung sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses na mas maliit na Diyos si Kristo. Okay? So, we believe in the fullness of His deity. So, therefore, when Jesus is honored for who He is, sino po ba siya? Creator, heir, sustainer of life, head of the church, God in the flesh, the Father is honored. Kapag po ito pong mga pagkilalang ito ay binibigay natin kay Kristo na pararangalan po natin ang Diyos Ama. Okay? Everything that makes God dwells in Jesus and it pleases the Father. Sa John 5:23, ang sabi po, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Okay? Gusto po nating parangalan at itanghal ang Ama. Okay? The Bible has prescribed. No? We have a prescription from the Bible. Okay? If we want to honor the Father, we honor the Son. Okay? Because God the Father is well pleased with the Son. If we would like to dishonor the Father, hopefully hindi yun ang intent ng ating puso, then we also dishonor the Son and vice versa. Okay? Ganun lang po kasimple. Now, how do we respond to Jesus? Okay? How we treat Jesus and His work at Calvary, His sacrifices, it matters much to the Father. Kung ano ang tingin natin kay Kristo, ay nagmamatter sa Diyos Ama. Okay? Now, bilang pagwawakas mga kapatid, gusto ko po kayong turuan ng isang trivia. And siguro marami sa inyo ay kagugulat itong triviang ito. Okay? Isa po sa mga pinakamatandang maling katuruan, one of the oldest heresies that challenges the deity of Christ, kumakalaban po sa pagka-Diyos ni Kristo, ay yung tinatawag nating Arianism. Yan po ay tinalakay po sa Theo Thursday. So, sa mga estudyante ko dyan na uma-attend doon, malamang nauunawaan po ninyo ito at review ito sa inyo. Okay? Ano po yung Arianism? It is a heresy. Ito po ay maling turo which teaches that Jesus Christ is subordinate to God the Father. So, ito po ay turo na mas mataas ang Ama at si Kristo po ay mas mababa kaysa sa Ama. Okay? But the Bible does not teach that. Okay, the fullness of deity belongs to Christ. Okay? And is found in Christ. Bakit po Arianism? Kasi ang nagturo po nito na isang manggagawa ng simbahan, isa sa mga influential figure ng simbahan, ang pangalan po ay Arius. Kaya po Arianism. Okay? At si Arius po, ang kanyang turo, si Jesus po ay hindi kapantay ng Ama. Na si Jesus, ang turo po ni Arius sa kanyang mga nasasakupan, na kumalat po sa buong iglesia, ay si Jesus po ay nilikha ng Diyos Ama. Okay? Siya po ay creation, pero mas mataas sa kahit sino mang creation. Okay? So yun po ang turo ni Arius, at ito po ay niyakap ng napakaraming Kristiyano, sadly. Ito po ay niyakap ng napakaraming members ng simbahan. And for this reason, nangamba at nabagabag po ang mga church elders during this time. Nagpatawag po sila ng council meeting. At sa history, ang tawag po rito ay Council of Nicaea. Okay? Kung saan, dito po, sa pulong na ito, alam niyo po kung ano nangyari?
in-establish po nila yung katotohanan patungkol sa kung sino talaga si Kristo ayon sa itinuturo ng Biblia. And we thank the Lord for those counsel that He used para panatilihin itong napakagandang doktrinang ito patungkol kay Kristo. Hindi po siya nilikha. And He is not subordinate to the Father, okay? Kung meron pang subordination na nagaganap o pagpapasakop, it is willful subordination. Not because He is lower than the Father, but because He humbly submits to the Father's will. Hindi po yun nagpapakita ng less value. Okay, mga kapatid? Kaya ang ginawa po, nagpatawag po ng meeting itong church council sa Nicaea. Okay? At meron pong isang elder doon, o isang bishop, na ang pangalan po ay Nicholas of Myra. Okay? AKA Santa Claus sa ating kapanahunan. Si Santa Claus po, at least, isa po sa mga pinuno ng simbahan. Okay? Kasama po siya, isa po siya sa mga nag-establish ng katuruan na si Kristo ay Diyos at kapantay ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu. He's co-equal, co-creator, co-eternal with the Father and the Spirit. Sa kanyang galit sa maling katuruan ni Arius, siya po ay tumayo at sinampal si Arius. And that is recorded in history. Sinampal ni Santa Claus si Arius dahil sa kanyang maling katuruan. Ganun po ka-dedicated itong mamang ito, no? Kaya sa totoo lang po, wag po tayong magalit kay Santa Claus. Okay? Magalit po tayo doon sa mga tao na ginagawa siyang icon. I tell you mga magulang, kung si Nicholas of Myra buhay ngayon at kasama natin ngayon at nakita kayo na may mga display ng Santa Claus sa inyong bahay instead of symbolism that points to Jesus Christ, sampal din ang aabutin nating lahat. Okay? Dahil ganito ka-dedicated si Santa Claus patungkol sa pangangalaga ng katotohanan na si Kristo lamang ang dapat itanghal. Tapos tayo ngayon, ang naging symbol natin ng Christmas siya. Can you imagine? Kung pwedeng umiyak sila sa langit, siguro ngumangal-ngal itong mamang ito. Bakit ako? Bakit ako nakasabit dyan? Bakit ako naglilista kung sinong naughty at nice? Bakit ako ang namimigay? Bakit napunta sa kanya ang focus? This man is so dedicated in guarding the doctrines about Christ. Sobrang nagalit and he came to the point of slapping his co-leader dahil sa maling katuruan. Naintindihan po natin kung gaano siya kaasar na binastos ang pagka-Diyos ni Kristo, mga kapatid. So, Arianism is an old heresy, pero still, Arianism still lives on sa iba pong mga churches. In fact, ito po ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo at sa iba pong mga cultic churches. Okay? So we have to be very careful. Ang pag-atake po sa pagka-Diyos ni Kristo ay nagpapatuloy. Hindi po humihina, lumalakas pa nga, lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon. Okay? So maraming tao pinick up yung katuruan ni Arius. Hindi ko po kayo tinuturoang manampal. No? Okay? So, kung meron tayong isasampal, sampalin natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Hindi yung physical Bible, mga kapatid, ha? Kundi yung katotohanan na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos patungkol sa kung sino si Kristo. So the Bible is clear and firm on what was revealed about Jesus Christ. That Jesus Christ is God incarnate. He's the God who came to flesh, okay, who became flesh. And Paul makes it very clear, masyado niya pong nilinaw dito sa ating talatang pinag-aralan kung sino talaga si Kristo. Okay, Paul expressed in our text the supremacy of Christ over everything. So kung ano po ang matututunan natin sa kabuuan ng ating mga pinag-aralan ngayon para sa mga magli-lead, sa mga kung sino man po ang nakatakdang mag-lead sa cell group, this is the main point of our discussion for today. Christ is supreme. Christ is God. Now, ang dalangin ko po mga kapatid, sana yung passion ni Saint Nicholas of Myra is the same passion that we have. Sana ganun din po kaigting yung ating pananalig sa kung sino si Kristo according sa kanyang salita. Okay? Sana po maging matapang po tayo na panindigan ang mga katotohanan ito kung paanong pinanindigan ito ni Saint Nicholas aka Santa Claus.
Okay? And let us all continue to worship Christ as God, magnify Him. Katulad nga po ng sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 3:15, in your hearts, honor Christ, the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Kaya napakahalaga po na pinag-aaralan po natin kung sino si Kristo. Napakahalaga po ng mga Sunday schools, ng mga Theo Thursday natin, ng mga cell group discussions natin, ng mga Bible study sessions natin, mga kapatid. Even yung ating mga personal na pag-aaral. Because if we do not know these truths, mga kapatid, how can we defend the doctrines that matters in the church? Especially patungkol kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Again, Happy Reformation Day, mga kapatid. Manalangin po tayo. Lord, in response to your word, we submit to it and we declare that you are supreme. Ikaw po ang pinakamataas. Ikaw po ang pinakamananaig at patuloy na nananaig, Panginoon, at walang sasapaw sa iyo. Lord, everything on earth and in heaven, Lord God, belongs to you. This world belongs to you. Heaven belongs to you. Your church belongs to you. We belong to you, Lord God. We belong to you. We belong to no one else but you. Kaya kapag ikaw ay dumating, Panginoon, we already have a picture of what's gonna happen. Ang sabi mo sa iyong salita, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay aming Panginoon. And we thank you, Lord God, because you have given us a clear understanding about your lordship, about your supremacy over our lives. And this brings too much comfort in our hearts, Panginoon. Kasi may mga pagkakataon, Lord, na parang nagkakarambola ang aming buhay, Panginoon. Hindi namin alam ang gagawin. Humaharap kami sa mga sitwasyon na napakahirap, Panginoon, at hindi namin alam kung paanong lalabasan. Now we know that you are not only the creator of all things, you are also our sustainer. You sustain this universe, and more intimately, Lord God, you sustain your church. You sustain every Christian. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagkatuto na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. May this always reminds us of the blessing that we have in Christ. We give you glory and praise, Jesus Christ. You alone are our Savior. We pray this in your name alone. Amen. Amen. I am the maker of the heavens. I am the bright and morning star. I am the bread of all creation, who always was and is to come. I am the one who walked in water. I am the one who calmed the seas. I am the miracles and wonders. So come and see and follow me. You will know I am the fountain of living water, the risen Son of Man, the healer of the broken. And when you cry, I am your Savior and Redeemer, who bore the sin of man, the author and perfecter, beginning and the end. Yes, I am. I am the Spirit deep inside you. I am the word upon your heart. I am the one who even knew you before your birth, before you were. I am the fountain of living water, the risen Son of Man, the healer
the Holy Lamb above all things. Yes, I am Almighty God, your Father, the risen Son of Man, the healer of the broken. And when you cry, I am your Savior and Redeemer, who bore the sin of man, the author and perfecter, beginning and the end. I am. Yes, I am. Yes, I am. Who I am. Mga kapatid, bilang simbolo po ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po sa Diyos, itaas po natin ang ating mga kamay. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Solus Christus. At manatili po tayo sa ilang mahalagang announcements, kapatid.